at tayo mag-aaral na ng salita ng ating Ama. And I want you to open your Bible in 1 Corinthians chapter 1, reading from verse 9. Okay? 1 Corinthians chapter 1, verse 9 hanggang verse 19. O hanggang verse 20. Sige, hanggang 20 na tayo. Okay? So, I want to do a series regarding sa 1 Corinthians, which is the problematic church. Okay, ano yung mapupulot kaya natin yan sa sulat ni Pablo? So, I hope, panalangin rin po ako as we do the series from start to finish, makita po natin kung ano ituturo po ng Panginoon. Babasahin ko na lang po, sundan nyo na lang na yung paningin. Sabi dyan, God is faithful. Isa sa character ng Panginoon, isa sa attributes niya. God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, that there be no divisions among you, but that ye may be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. For it has been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you, or divisions. Now this I say, that every one of you say, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Is Christ divided? Was Paul Christ for you? Or were you baptized in the name of Paul? I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius, lest any should say that I had baptized in mine own name. And I baptized also the house of Stephanas. Besides, I know not whether I baptized any other. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made non-effect. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but to us which are saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Where's the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, kami po nagpapasalamat sa oras na ito. We pray, Father, patuloy po kami samahan as we study your word. Dalangin ko nga po na patuloy na maging bukas ang aming kaisipan. Sa awa at habag po niyo, kami po nananalangin na patuloy na kayong magturo sa amin. Let this first prayer meeting of 2025 should be a reminder, Lord, sa mga bagay na dapat po namin gawin. Salamat, Panginoon, na sa unang prayer meeting ay present po kami. It's because of your grace and of your mercy kung bakit po kami nandito. Kaya nga po, Panginoon, patuloy na dinadakila po namin ang iyong kabutihan. Dinadakila po namin, Panginoon Diyos, ang iyong loving kindness, O God. And Father, hiningi po namin na patuloy na sa mga character mong ito ay patuloy po namin kayong papurihan. Salamat po na marami. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari po tayong umaupo. Don't worry, magiging madali lang po ito. The beauty of faithfulness of God to our fellowship. The beauty of faithfulness of God to our fellowship. Now, you must understand the word faithfulness. Okay? Kasi yung word na faithfulness ay isa sa character yan ng Panginoon. Kanina, habang nagre-reflect po ako, nagpapatugtog ang audio po natin. Anong title ang tinanong ko sa inyo kanina? Faithful to the end. Ayaw ko narinig po yung kanta na yan, but it's a beautiful song. Tama? Faithful to the end. Yun po yung Panginoon po natin. And when we talk about faithfulness of God, kinakailangan po natin mag-reflect dyan. You know why? Because sa panahon po natin, in our time today, there's a lot of unfaithfulness. Tama po ba? Makikita niya sa gobyerno natin, makikita niyo po sa mga bagay na pinapanood po natin. Tama? Puro kabit, puro hiwalayan, unfaithfulness. You see, when we talk about faithfulness, character yan ng Panginoon. Okay? Kumbaga, siya yan. Hindi niyo pwedeng maiwalay sa Kanya yan. When we talk about faithfulness, mga kapatid, hindi lamang to tumatalakay
sa isang bagay na kinatutuwaan natin sa Diyos. When we talk about faithfulness, it talks about His promise. Na ibig sabihin na kapag sinabi niya, sigurado tutuparin niya. Bakit? Tapat siya. Diba? Dahil tapat ng Diyos, ano gagawin mo? Magtitiwala ka sa Kanya. Not only that, when we talk about faithfulness, ibig sabihin niyan, hindi siya sumala. Kumbaga, hindi niya trip. Imagine, let's say for example, ang Panginoon naging mabait po sa atin 2010, 2012, hanggang 2016. Okay, 2016. And then after that, alam mo yun, okay, masyado na ako naging mabait. So, stop na muna. Diba? But still, tayo po nag-i-exist. Tayo po pinapakain. Tayo po ngayon nakakahinga pa rin sa, alam mo yan, although hindi na ganun ka-fresh ang ating, alam mo yan, air, pero tapat pa rin ng Panginoon, at least buhay pa rin po tayo mga kapatid. Why? Because we need to understand that the character of God, one of the characters of God is faithfulness. Now dito sa pagkakataong ito, Apostle Paul, binuksan niya ang sulat niya sa mga taga-Korinto about the faithfulness of God. You have to understand, sumulat si Pablo kasi may problema sa iglesyang ito. Okay? Hindi niya binanatan kagad na, alam mo, di ba sa pagbati natin, may greetings muna. Hindi niya kagad binanatan, ba't pasaway kayo? O bakit makukulit kayo? Hindi. Sinimulan niya sa karakter ng Panginoon. And it's so beautiful, kasi kung babasahin from verse 1, okay, hanggang verse 8, hanggang umantong po tayo sa verse 9. Kumbaga, para hindi tayo mawala sa pinag-uusapan natin, sino nga ba at ano nga ba ang ating ginagawa? Ano yun? Pinaglilingkuran natin ng Diyos. Kung pinaglilingkuran natin ng Panginoon, dapat kilala mo at alam mo kung bakit mo siya pinaglilingkuran. Kung bakit mo siya pinapupurihan. So ano sabi ni Apostle Paul? God is faithful. Ngayon, what is the basis of that faithfulness? Sabi dyan, by whom ye were called, ano daw? Unto the fellowship of His Son, Jesus Christ. So dahil nakatanggap na po sila ng kaligtasan sa Panginoon, dapat magkaroon ng koneksyon at hindi dapat ito napuputol. Kaya nakapagtatakang isipin na kapag ikaw ay isang mananampalataya, dapat may pagpapatuloy. May pagpapatuloy. Mga kapatid, iilang tao lang ang pwedeng makaunawa yan unless na ang Diyos ang magbukas sa puso at isipan ng tao na yan, hanggang ano lang sila, hanggang sinner's prayer lang. After nun, balik sa dati. Bakit? Hindi naging totoo sa puso. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, ligtas siya kasi nag-sinner's prayer siya. Kasi kahit na nag-sinner's prayer yan, kung hindi naman totoo sa puso, hindi yan maliligtas. Kasi ang ginagawa dapat, may pagsampalataya at pagsisisi ng kasalanan. May pagtalikod. Dahil tumalikod ka na, ibig sabihin, dati mong kasalanan to, dito ka nakaharap, ngayon sumampalataya ka na sa Panginoon, tatalikuran mo yung kasalanan. Ngayon kung dating wala kang fellowship sa Panginoon, ngayon may fellowship ka na kay Jesus. Bakit? Nag-iba ka ng paglakad. So ngayon, sinasabi ngayon ni Apostle Paul, God is faithful. Bakit siya naging tapat? Kasi binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi niya yung pinagkait, dumating siya sa takdang panahon, takdang paraan, na alam mo yun, ibinigay po sa atin upang sa ganon, tayo po'y makatanggap ng regalo ng kaligtasan. Wala hong bayad ito. Di ba? Wala pong bayad ito. Kaya nga, tingnan po natin God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, ang sabi dyan, our Lord. Now, ano ngayon sinasabi ni Pablo? Papasok siya ngayon doon sa problema, sa verse 10. Sabi dyan, now I beseech you, nakikiusap ako. I urge you, I plead with you. Okay? Brethren, mga kapatid. Notice mga kapatid. So, ibig sabihin, Kristiyano itong mga to. And yet may problema po sila. Yun ang kagandahan na meron po kayong church family. Yun po yung kagandahan na meron po kayong pastor na nagpapaalala sa tamang paglakad. So ngayon, sabi po dyan, by the name of our Lord Jesus Christ, in which, anong sabi po sa verse 9? Nagkaroon po tayo ng fellowship with Him. If you have relationship to God at nagkakaroon ng problema sa kasalukuyan mong sitwasyon, ibig sabihin, nangyari muna yung problema kanino? Sa relasyon mo sa Panginoon. So ang sabi dyan, ganito, that ye all speak the same thing, that ye
That there be no divisions among you. Ano yung sabihin yan? Pagkakahati-hati. Take note. Nagkakaroon lamang tayo ng tamang fellowship to one another kapag meron po tayong common denominator lahat. Sino yun? Panginoon. Kasi sa totoo lang, kung isip ang ating po magiging common, hindi tayo magkakaisa. Bakit? Iba-iba tayo para mag-isip. Sa totoo lang. Di ba? Maturity man yan, status man sa buhay, alam mo yun, title man yan, naku, di tayo magkakatugma. Kung bakit tayo dapat magkaroon ng iisang kaisipan, common denominator, ano yun? Tayo po'y makasalanan, tumanggap ng kaligtasan ng dahil kay Kristo. So, doon pa lang, parang pinapakita na ni Apostle Paul, di ba? So, there are 3 things na kinakailangan natin maintindihan. Number 1, okay? Sabi po natin, God is faithful. So, Apostle Paul is giving warning to the Church of Corinthians in which kinakailangan din natin embrace. Nagkakaroon ng number 1, factions. Okay? Binigyan sila ng warning against factions. Pagkakahati-hati. If you are in Christ, God has put you in a church family. Hindi kasi pwedeng lumago mag-isa lang, sa totoo lang. So, ibig sabihin, ng isang mananampalataya na nakakilala sa Panginoon, meron siyang tamang paglakad. Ngayon, sa tamang paglakad na yan, bibigyan ka ng Panginoon ng mga tao din na nakakilala din sa Panginoon upang magpaalala sa iyo ng kaligtasan na meron ka kay Kristo, ng encouragement, ng patience, and all of those stuff. Ngayon, kapag ang iglesia ay nagkakaroon ng factions o ng division, hindi na please ang Panginoon. God is not pleased. Lalo-lalo na if you are the one causing division or faction. Paano ba nagkakaroon ng faction? Kapag nagkakaroon ng favoritism. Kapag nagkakaroon ng tinatawag po nating, inggit, galit, at kung ano-ano pa na hindi nagkakos ng pagkakaisa. Kasi sabi dyan, di ba? That there be no divisions among you, but that ye may be perfectly joined together in the same mind and in the same, judgment. Paano mangyayari ito kung iba-iba tayo ng kaisipan? Sabi ko nga po kanina, nang dahil kay Kristo. So yung tinuturo ni Kristo, yung paggabay ni Kristo sa bawat isa sa atin, nagkakaroon tayo ng iisang direksyon po lamang. Tuloy po natin. For it had been declared unto me, may nagsabi sa akin, okay, my brethren, sana ba ako? By them which are in the house of, ang sabi dyan, Chloe. So kung minsan, nagagalit kayo kapag nami-mention, ito si Apostle Paul, nag-mention siya. Okay, sa kanyang sulat. Okay, kumbaga kung lalagyan natin, alimbawa lang kung sa panahon natin ngayon, nabalitaan ko, sinabi ni Ate Luz. Okay? Ate mong susugal kayo, mga ganun yun. So dito rin yan. Okay? So, ano bang sabi diyan kasi? That there are contentions among you. Actually, hindi lang siya basta division eh. Kumbaga, meron ng pagkakahati-hati, tapos meron pang pag-aaway. Nagigets po ninyo? Meron pagkakahati-hati, okay lang yung may favorite ka eh. Di ba? Pwede pa mapatawad din eh. Pero yung may favorite ka, na masyado mong pinapaboran, at tapos nagagalit ka sa iba, mukhang hindi na ito maganda. Bakit? Hindi yan nagpapakita ng pagkakaisa kanino? Kay Kristo. Tuloy po natin. So there are factions that doesn't reflect of a character in Christ. Hindi yan kay Kristo. Okay? Hindi yan kanino? Sa Panginoon. So wina-warningan ni Apostle Paul. Okay? Tuloy po natin. Now this I say that every one of you sayeth, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. So kanina, sabi ko, there are factions. Pangalawa, there are favorites. Okay? There are favorites. Nangyari ito, nung dumating si Apollos, okay, preaching about repentance, pero yung dala-dala niya pa kasi noon, yung sa panahon pa ni John the Baptist. Okay? So, preaching repentance, so sa kanya, hindi pa dumadating si Kristo. So ngayon,
tinuro ni Priscilla and Aquila, nung naligaw sila, narinig nung dalawa, tapos tinuro nila. Although maganda yung preaching mo, kulang. Kasi dumating na si Kristo. Kumbaga, tapos na, napako pa nga siya, etc. Kasi merong character to si Apollos. He is a very eloquent, rhetorical speaker. Napakagaling niyang magsalita. May problem ba doon, pastor? Wala naman. Ang problema, kapag tinaas mo na yung tao, yung galing ng tao, at di mo na nakikita ang Diyos. Actually, there's a lot of preachers nowadays na ganyan po ang problema. Magaling yung pastor namin, si bishop, si evangelist, meron pa nga, propeta pa rin, meron pa rin ngayon eh. Meron bago. Patriarch. Oo. Ewan ko lang kung wala na, si Congressman Abante, ang title niya is Patriarch. Parang tinanggal na yata, wala na akong naririnig. Kumbaga, nag-subside, nag-die down na. Diba? I don't know what's in the title. Samantalang, paghaharap kasi tayo sa Panginoon, hindi naman siya sabihin, well done, thou good evangelist. Well done, thou good bishop. Well done, thou good deacon. Well done, thou good pastor. Sabihin ng Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Lingkod. Actually, isa yan sa problema na kinakaharap ng maraming leaders in the church. Ang tawag doon, pride. Diba? But anyhow, if the members of the church, ang taas na ng tingin nila sa kanilang mga pastor, diba? Okay lang ina-idolize mo sila. Okay lang na saludo ka sa kanila. But to the point na nagkakaroon na ng comparison and thinking na para bang nagkakaroon na ng pagalingan that causes division, hindi na maganda. Yun yung naging problema sa Corinthian church. Kasi tingnan yung pinagko-compare po nila. Sabi sa 12, okay? I am Paul, which is, alam naman natin, leader siya or sabihin na natin, servant siya sa mga Gentiles. Tama? And then, ano sabi pa dyan? I am Apollos. Again, yung bagong preacher na kung saan he's very eloquent in speaking. Ano pa? I am of Cephas, okay, the leader in Jerusalem. And ano pa sabi dyan? And I of Christ. You see, kapag naitataas na ang galing, kesa sa nagbigay ng galing, doon tayo nakakaproblema. You should always look to Christ. Pasalamat tayo, meron mga pastor, may ginagamit, pero tatandaan niyo po mga kapatid, mga minamahal, tanging si Kristo lang ang sentro at maging source ng ating pananampalataya. There's a time na may kilala akong pastor, bata pa ako nun, nawala na siyang bigla. Sa sobrang taas ng tingin sa kanya ng kanyang mga member, yung barong niya na nakasabit, pag nalaglag, natatakot lahat yung member. Ay, nalaglag yung barong ni pastor. Imagine yung ganung takot nila. Yung mga ganon. If some of you, hindi nyo alam. If I'm not mistaken, ganon din yata. I don't know exactly. Isang pastor pumunta ng mall. Okay? Gagawin ng pastor, gaganon yung kamay niya. Okay? Kasi bumibili siya ng barong. Kasama yung mga men. Hindi yung susuot. Gagaling ng kamay, tapos ipapasuot na, yung mga men niya ang magsusuot ng barong sa kanya. Ganun katindi. Yeah. So kapag, again, hindi na itataas ang Panginoon, talagang magkakaroon ka ng, alam mo yun, pagkabulag. Di ba? Magkakaroon niya ng hindi magandang impact kanino? Sa mga member. Why? Because there's something wrong with your vision na dapat sa Panginoon ka lang tumingin. Paano kung di ko mapansin ng member? Ako sa akin, okay lang yun. Kasi kung hindi na ang Panginoon natataas, ako, kalimutan na natin na magsama-sama. Dahil sa buhay po natin, again, kilalanin po natin kung sino nga ba talaga ang Panginoon. Nagigets po niya. Salamat sa church. Somehow, nare-realize po yan. But to other churches, as I give you an example lang po, hindi yung ganyan ang nangyayari. So, nagkakaroon ngayon ng comparison. Kumbaga, nagkakaroon lang sila ng boost sa kanilang ministry kasi thinking, kasi magaling leader namin.
Huwag niyo hong iisipin kailanman na kaya ka naglilingkod kasama ng mga tao, mga members of church, because, alam mo yan, meron tayong edge na tinatawag. Nagpa-fasting tayo, meron tayong bread for life. All of those things are good, pero hindi ibig sabihin na mas magaling tayo kaysa sa kahit na kanino. Dahil again, sabi ko nga, kung hindi na itataas ang Panginoon, ang lahat ng ito ay baliwala. I have seen churches. Salamat na rin sa Panginoon kasi pinapakita yung mga ganung bagay. Ano? Masyado ang taas na tingin nila sa sarili nila. Bakit? Ang daming mga miyembro, ang daming ministries. Kumbaga kung bakit lang sila nagpapatuloy sa paglilingkod because of those theatrics. Because of those gimmicks. Ang tanong, pag ba ang mga bagay na ito'y nawala, magpapatuloy pa ba kayo? Sige nga, tanungin ko kayo. Kapag nawala ang bread for life, kapag nawala ang devotion, magpapatuloy pa ba kayo sa pagde-devotion? Sarili? Kasi mga kapatid, kung hindi ang Panginoon ang sentro, ang magandang test, ganito lang pag nawala na yung mga bagay na tinatangkilik mo, pag nawala na yung mga bagay na inaasahan mo, kanino ka pa rin lalapit? Okay, may devotion tayo. Pero sa devotion to, kung hindi ka lumalago, walang pagsulong, wala lang. Devotion lang yan. I hope and I pray na sumulong ho tayo. Amen? Na hindi tayo tumitingin sa tao bilang pundasyon ng ating pagpapatuloy sa gawain, kundi lagi sa Panginoon po lamang. Ako, dalahin ko sa Panginoon at ako'y natatakot. Or nagkakaroon ng banal na pagkatakot. Na lumalago ako sa ministry na hindi lang ako magaling magsalita, kundi totoo yung aking paglakad sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, habang tumatagal ka sa isang gawain, gumagaling ka sa totoo lang. Lalo na pag pinapagamit mo yan sa Panginoon. Kaya wag na wag ho kayong papadaya, mga kapatid, mga minamahal, na kung sa buhay po natin, alam mo yan, tumatagal ka, gumagaling ka, at dito, talagang tunay nga ba ang relasyon mo sa Panginoon? Kaya from time to time, chinecheck ko po ang sarili ko. Chinecheck ko po yung pamilya ko. Kasi anytime, pwede naman tayo mawala Tandaan nyo hindi po tayo irreplaceable. Replaceable po tayo. Wala tayong pwede pagmalaki sa Panginoon. Nag-o-offering ka ng malaki, may talent kang maganda, nako. Madali lang palitan yan. Kaya gusto ko sinasabi lagi ni City Stud. Diba? One life will soon pass. What's done for Christ will last. Yun lang yung maiiwan Kung ano yung ginawa natin sa Panginoon. Ang tanong ganito, kapag ba ang ginawa natin sa Panginoon ay susunugin, mapapatunayan nga ba talagang totoo ang ating ginawa? Galing, no? Kumbaga, ang maiiwan yung ginawa, pero hindi pa rin tatapos doon. Ang tanong ganito, totoo ba o hindi ang ginawa mo para sa Panginoon? Kasi kung di tunay yan, anong sabi ng Bible? Masusunog po yan. Ano mananatili? Yung talagang tunay ang paglilingkod sa Panginoon. Kahit hindi nakikita ni pastor, hindi nakikita ng devotional leader, hindi nakikita ng ibang member, nagpapatuloy po tayo sa paglilingkod. Nakakatakot isipin, mga kapatid. Una, kung hindi ka ligtas sa Panginoon. Pangalawa, kung hindi mo na ipaglingkod ang buhay mo sa Panginoon. Lagi ko naalala yung sinasabi ni Ate Elvira. Sabi niya, sayang. Parang gano'n parang may regret. Na sana kung nakakilala siya ng maaga, sana napaglingkod niya na yung buhay niya sa Panginoon. Although di pa rin naman tapos. Diba? Yung nga lang, syempre, bilang mananampalataya, na talagang naggagalak, nakita mo ang katotohanan, nakita mo yung habag ng Panginoon, sana mas matagal mo pa siya napaglingkuran. Naiintindihan po natin yun. Pero sa mga kabataan, or sa mga may lakas pa, hanggat meron pa tayong pwedeng ibigay, paglingkod na natin sa Panginoon. Because you see, when we are serving God, ano tinitingnan po natin? Yung katapatan, yung faithfulness ng ating Panginoon. Don't be like the Corinthian church.
Okay? Nagkaroon sila ng pagkakahati-hati. Bakit? Hindi solid yung relationship sa Panginoon. And when I say solid, di ba? Kasi although nakikinig sila ng mga preaching, kasi kung tunay ang pagkakilala sa Panginoon, dapat pakikinggan nila itong warning binibigay ni Apostle Paul. Meron silang favoritism. And number 3, anong makita po natin dyan? Their foolishness. So may faction, may pagkakahati-hati. Okay? There are favorites. Instead of focusing on Christ, they have their own favorites. So pangatlo, pinakita din po dyan yung foolishness ng Corinthian church. Tingnan nga po natin. So in-explain from verse 12 kung ano-ano klase pagkakahati-hati po dyan. Tapos, yung kakayanan ng leader, kaya nga sabi ng Apostle Paul, buti na lang, di ako nag-baptize. Paano lang kung nag-baptize pa ako, mas lalo nagkagulo na. Diba? Kung hindi pa pala malalim ang pagkakakilala nyo sa Panginoon, naku, di yan maganda. So ano description niya? Sabi sa verse 18, ganito, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness." Sa mga taong hindi pa nakakilala, we describe them as foolish people. Bakit? Napakinggan nila yung gospel. Napakinggan nila yung preaching of the cross. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Sinasabi ni Apostle Paul, para kayong hindi Kristiyano. Diba? Kung tunay na nakakilala kayo, you have heard the preaching of the cross, at baliwala sa inyo, you are an unbeliever. Pero sa ating mananampalataya, if you know the power of the cross, ano sabi dyan? To us which are saved, ano sabi? It is the power of God. Kaya siguro ang church walang power, nagkakaroon ng divisions, everything. Kasi nga, hindi solid yung pagkakakilala sa Panginoon. So ngayon sinasabi ng Apostle Paul, bukod sa kayo ay may pagkakahati-hati, may mga favorite kayo, mga foolish kayo. And you have to correct that. Kinakailangan ayusin nyo yan. Kasi ang gumagawa lang yan, mga hindi mananampalataya. Take note ang kausap niya, brethren, believers in Corinth, posting as unbelievers or foolish people na nakapakinig na ng preaching of the cross. Sabi sa 19, "For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and I will bring to nothing the understanding of the prudent." Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish of wisdom of this world? For after in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God, it pleased God by their foolishness of preaching to save them that are believed. So yung kamangmangan natin noon nung di pa tayo nakakakilala, alam mo yun, hindi po siya papantay sa katalinuhan ng Diyos. Because of God's wisdom, He gave His Son, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sa ganon, magkaroon tayo ng kaligtasan. So dati kang mangmang, dapat di ka na mangmang. Simple lang Kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, you have been relieved of that foolishness. Lalo-lalo na kung sa Panginoon ka na, nagpapatuloy ka sa paglakad, wala na dapat kamangmangan. Foolish people, mga kapatid, they are acting weird. They're acting different from those na dapat lumalakad ka ng tama na may paglakad sa Panginoon. Ngayon kung sa mundo, it's not foolishness. Bakit? Natural mo yun Halimbawa, kung ikaw isang mananampalataya, patuloy po tayong binabago ng Panginoon at dapat tayong magpabago. So kung dati kang maramdamin, dahil nakakilala ka na sa Panginoon, that is foolishness, dapat nababago po yan. Natututo ka na magpatuwid ngayon. Dati kang mainggitin, which is foolishness in the sight of God, but to the word, that's natural. Pero sa mananampalataya, dapat pagbabago. Kaya nga nung sumulat si Apostle Paul, di ba? 5:17, "If any man be in Christ," ano sabi doon? "He is a new what?" Sa nabago nila lang.
things are passed away, behold, ang sabi doon, all things becomes new. So may bago na. Ibig sabihin, yung paglakad mo dati, nagkaroon ng iba, nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng pagpapalit. Nagkaroon ng pag-turn away from and turn to. Turn away from sin and turn to to God. Kaya pala, ang nasa Panginoon, iba na yung sistema ng pananalita. Hopefully and prayerfully, all of us this year, di ba, patuloy na baguhin ang ating mga bibig. Yung mga dating bastos magsalita, pabaguhin na ng Panginoon. Up, 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 up. Hindi lang bastos magsalita, yung mga negative magsalita. Lagi ako sinasabi ng nanay ko niyan. Kaya sabi ko, Mother, wala akong pera. Sabihin niyan. Ay, huwag mo sasabihin niyan. But you get what I mean, right? Mga kapatid, it is important for every believer na ang bawat isa, kinakikitaan po tayo ng isang klase ng pamumuhay na hindi lamang nakakatuwa, na pakinggan, na makita, na marinig ng ibang mananampalataya o ng di mananampalataya, pero matuwa ang Diyos. Higit kanino pa man. Mananalita, dami babaguhin. Kung Kristiyano ka, at nagsasalita ka sa isang tao na nakatalikod, na hindi niya alam, nagsasalita kang hindi maganda, dapat baguhin. Ouch. I suspect, palitan natin, I believe, nangyari to sa ating lahat. Huwag na tayo pang-plastic. Ang Diyos naman nakakita ng puso eh. Walang masamang umamin sa isang kasalanan na kaya tayong patawarin ng Diyos at alam mo yun, kailangan natin magpabago. Dahil pag hindi natin ito gagawin, hindi tayo susulong sa ating paglago. Ang dami. Pananalita pa lang yun. Diba? Wala pa yung gesture, wala pa yung pananamit, wala pa yung libangan. Ang dami. Because those things in the sight of God, ano yan? Foolishness. Hindi sinasabing hindi ka mabait. Oo, mabait ka. Kaso nga lang, mangmang ka. Magkaiba yun. Pastor, nagbibigay, hindi, mabait ka nga. Mangmang ka lang. Mali lang yung pagpipili mo. Masakit to, pero yun ang totoo eh. Nagigets niyo? I was reading Passion Principle. It's parang purity ng pag-iisip sa mga men. Especially when they are struggling for sexual purity. Sabihin na natin. Ang ganda ng binabasa kong book. Ang sabi doon, na kapag ang isang mananampalataya, talagang he's pursuing purity, marami kasi nagkakaroon na excuse. Okay? Sinasabi ng dapat mong gawin, ang kinakatwiran nila, mabait naman ako eh. So sabi ng book, it's not about being good. Okay? Ano ba yung binigay example? Remember yung isa parable ba? Yung the wise man builds his house upon the rock. The wise man builds his house upon the rock. The wise man builds his house upon the rock. Tapos yung isa, the foolish man builds his house upon the sand. Notice foolish man builds his house upon the sand. Hindi sinasabi doon yung bait. Kundi sinasabi dito, yung paglakad natin, nagiging matalino ka ba or mangmang? Gets po niyo? And only by the Spirit of God, ma-identify natin, ma-discern natin, kung ang ating bang pagpipili ay tama, o kung ating bang pagpipili ay matalino or mangmang na pagpipili. Ulitin ko, we're not saying you're not good, but ang question is, are you wise or are you foolish?
Mga kapatid, it's about time for us. Because Corinthian church, although they're Christians, di ba? They're foolish. Dapat din nila ginagawa yun. Kaso nga lang, alam mo yun, the preaching of the cross, di ba? And their lifestyle, magkaiba. Remember, we need to walk the talk. Hindi lang puro salita, kundi dapat nakikita sa gawa. Tandaan nyo, hindi natin aim ang maging magaling magsalita. Ang aim natin, ang mabuti paglakad sa harap ng Panginoon. Ang matalinong paglakad sa harap ng Panginoon. Hindi lang kayo, maging ako. At mauna na ako doon. Kailangan ko to. Kinakailangan natin matalinong paglakad sa harap ng ating Panginoon. Di ba, mas maganda na humingi tayo ng kahabagan sa Panginoon that this 2025, Lord, nawa, sa lahat ng gagawin ko, nawa, meron akong matalinong pagpipili dahil ang banal na Espiritu ang patuloy na gumagabay po sa akin at dapat kitang pasalamatan sa paglakad ko ngayong 2025. Pwede po ba yun? Tayo lahat tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo manalangin. Muli, Panginoon, kami po'y lumalapit sa trono ng iyong biyaya.